ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala panulong ang ginagabing paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas, Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Sudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katawran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong atanan. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 22, tuig 2025. Idala mga biyarang ka-4 sa libatanan ka Biyernes, karon nga ika-8 nga bulan sang tuig 2025. Sa atong mga sugitang palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa atong nga mga sugitang palamati sa Nanoy Tuhay nga mga probinsya kag syudad sa pungsod Pilipinas. Keep of course ang aton nga Negros Occidental. Nagpabilin sa area of coverage sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kinatami tuman sa isa ka mayad-ayad nga adlaw ang aton nga mga Filipinos overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Welcome gid sa aton sining nga pagparagad subong iya nga hapon. Sa aton nga edisyon subong iya nga hapon, Agosto 22. Isa naman ka astig storya ang aton nga pagatukibon. To be particular mga biyan sa aton nga pagparagad subong nga hapon, aton nga mangin kaupod. Ang isa naman ka inspiring youth gikan sa Negros Occidental. Mamatian kag kilalahon naton sa mga hapon si katropang Eric Joshua Castor, isa ka BS Mechanical Engineering student sang Technological University of the Philippines Visayas o kung TUPV siya Talisay City, nagkaroon Chief Executive Officer sang Real Time Tech. Ang ilang agri-negosyo nga Real Time Tech ang ginhingadlan nga national winner kag rank number 1 sa Digital Agriculture category sang Young Farmers Challenge kung YFC sang Department of Agriculture o kung DA. Kumano na ito mabiyan sa lamang madugay ang ilang mga inagyan kag langin inspirasyon
antes malabot ang kadalagan sa pinakulihing nga Young Farmers Challenge sa aton gobyerno. Ito pala ang nagduso sa iya nga magasulod sa agrinegosyo nagano ang mga impact nga ila sini nga nakitaan pagpangalagad bilang isa ka agrinegosyo sa komunidad. Oras mo biyan ala 1:07 sa hapon. Sa sining oras mga biyan magakuha kita na isang latest update sa lakad sang panahon. Ang ginabantayan nga low pressure area mga biyan ang naging isa na kabagyo. For the safety sa aton sining mga kultura, let's equip ourselves with the latest information. Ano ang manginhulag sang sining nga bagyo mga biyan? Nagang epekto sini diri sa aton sa Western Visayas. Shall we expect sa maulanon nga Biyernes? Nagsubong man sang maulanon nga weekend, subong iya nga simana. Ida ang hibadoon naton sa Pag-asa Iloilo. Naton sa sining oras mabiyan si Sir Jeff Makiling sang GOST Pag-asa. Sir Jeff, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon kayo sa Latest Weather Update. Sa Friday, August 22, 2025. Base sa itong Tropical Cyclone Bulletin number 1 naton, ang sentro sa tropical depression nga si isang na estimate naton ara sa vicinity sa kasiguran Aurora. May maximum sensitivity ini siyang 55 km per hour. Dapat sa sentro, hagawag batlos nga hangin, nagkalabot 90 km per hour. Sa gahulag ini siya pa westward at 15 km per hour. Para dahil sa ating track intensity outlook, si Tropical Depression isang, makulag ini siya pa westward, generally pa westward during the forecast period niya. Kagina nato naton, kasi isang ma-intensify into a tropical storm tomorrow morning and may reach severe tropical storm category. Southwest monsoon naman yung ka-affect sa Visayas, Mindanao, and the western section of southern Luzon. Dito yun sa western Visayas, maging dumagalubod nga kalangitan nga madalasan sa scattered pagulan pangilat kag tragog tugasin sa southwest monsoon. May natugtog kasarangan sa rasyon na nabagatan na katundan para sa hanat diri sa western Visayas. Mahanay tugtog kasarangan din para sa mga balod natin diri sa atong katigatan. Forecast temperature natin 25 degrees 31 degrees Celsius. Ang adaw nagabot lang 5:48 minutes ng aga, magatulog din siya 6:05 p.m. para sa gabi. Kung wala ito weather update din sa Iloilo Power Station, Officer Mohinda. Salamat. Sir Jeff, considering ining bagyo nga ginabantayan natong karon padayon sa pag-intensify and the next few days, sir, lauman ba na naton ang maulanon man nga panyempo diri sa Western Visayas? Yes sir, nato sir, expected naton nga maka-experience sa kitagapon sa mga baga-tikwas ng ulan. Since subong pa lang ating weather condition is cloudy skies makita. So expect natin within the next following days nga maka-experience, it's either maka-experience ita sa pagtupas ng ulan o pagagalom sa aton nga mga kalangitan. May mga particular nga area kita diri sir sa Western Visayas including Negros Occidental nga posible gid nga mangin maulanon sa mga masunod nga adlaw. Sa subong sir, expect natin maka-experience na kita kang pagagalog na kanayta sa pag-ulan. Pero ang most likely, gid sir, siya sa aplikado kita kang hangin na kabagat or southwest monsoon, ang kalabanan nga ginaiguan niya gid ini is ang aton nga western part ng Panay, particularly na gid isang province of Antique, and also ang southern part kang Negros Occidental as well, sir. I see. And lastly, sir, no, ang mga kauturan naton ng mga mangingisda, kamusta naman ang kadagatan naton? May ara ba na kita ginpagwa nga gale warning? As of now, sir, wala natin may ginapagwa nga gale warning sa aton nga kadagatan. Pero tagapon sa publiko nga mag-aandang kita gyapon ka maghalong kita in case gidman nga maglakas kita or magkadto ka sa aton nga kadagatan. Alright, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Jeff Makiling, madamo ugid nga salamat. Yes, sir, maraming salamat for making God sir. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Sir Jeff Makiling sa Piak Galilia. So mayara ka ginabantayan karon nga bagyo mga biyan, kag ginaabisuan naton ang tanan nga mga kultura naton, especially sa southern portion sang Negros Occidental kag sa probinsya sa Antique nga maghalong kag magmangin mabinantayon sa sining posible epekto sang bagyo. You connect!
Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 na sa hapon sa atong pagpanumbalik. Ato na maging kaupod ang aton bisita of the week. Ang istorya ni katropang Eric Joshua Castor kansang real-time text sang TUP Visayas aton hibaloon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na napapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang balita ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koleksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Treatment of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 na sa hapon. Lady G, a dedicated farmer, faces daily challenges in keeping her fish pond healthy.
as constant monitoring is a task too great for her alone. The demands of modern smart fish farming technology promise easier management, but the high costs and her limited resources make it difficult for her to adapt. Gigipid ako na ako igulong-gulit na akong ara na eh. Kag ang chinto ko, mo di ko yung mabraya sa chinto. Kag may ara di ko yung advice siya. Despite the struggles, Lady G remains hopeful, tending to her pond with resilience and a deep love for her craft. Our journey is driven by passion, innovation, and the relentless pursuit of sustainability. We are more than just a team. We are visionaries. All starts in our creative hub. This is where ideas take shape and the groundbreaking solutions come to life. Every discussion, every breakthrough happens within these walls as we work towards defining the industry. This is why we created Railway. It is a smart aquaculture solution from Real-Time Tech. It provides a solution at the tip of your fingers, bridging the gap between technology and farmers. What do we offer? We provide an integrated solution consisting of a free mobile application available for download on the App Store and Google Play, and a specialized control box designed to work seamlessly with the app. The control box monitors and manages pond water quality in real time, collecting data and transmitting it directly to the app for easy access and decision making. By using the system, small-time fish farmers can significantly improve water conditions, resulting in an increase in survival rates from 55% to 75 and 80%. This leads to higher yields and improved profitability. This is how it works. Assemble the power cord and sensors in the control box. Turn on the system. The parameters can be seen on the LCD. This is the RealView application. First, you must create your account. Connect the system to the application. You can control and see the parameters of the app. No more guesswork, no more expensive systems. It's a smart and cost-effective solution that puts control back in the farmer's hand. If granted this prestigious award at the national level, it will not only be an honor, but also an opportunity for us to scale our IoT platform, empower more aquaculture communities, and strengthen our cybersecurity system, driving us closer to a smarter, safer, and more sustainable future for aquaculture farming. This is Real-Time Tech. Our mission is to bring technology to aquatic farming. Join us as we build the future of aquaculture, one real-time tech at a time. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 na sa hapon. Nabatian mga biyana, kag ako nakitaan ninyo ang audio-video presentation sang aton bisita subong iyang simana ang Real-Time Tech. Nagihingad-lan nga national winner kag rank number 1 sa Digital Agriculture category sang YFC. Kag para ipatpatdugang sa aton mga tagpalamati subong iyang hapon ang tuhoy sa ila sining winning entry aton maging kaupod sa aton pagpangalagad ang Chief Executive Officer sa Real-Time Tech, si katropang Eric Joshua Castor sa Gabias Mechanical Engineering student sa Technological University of the Philippines. So bantayan mga biyan ha, sa digila mga madugay, aton manging kaupod ang aton bisita of the week.
and the moment that we are waiting for ang aton sining bisita of the week o na naton sa Piyak Kalinya. We are happy nga makaupod sa mga hapon ang aton katropa gikan sa TUP Visayas, si katropang Eric Joshua Castor. Katropang Eric, maayong hapon. Maayong hapon, pinitanan. Katropang Eric, for those nga first time mabatian ang imo sining pangalan, kag mabatian ang imo sining tingog, sino bala si katropang Eric Joshua Castor sa mga wala pa nakakilala sa imo? Hello, good afternoon mga katropa. Ako si Eric Joshua Castor, a mechanical engineering student sa TUP Visayas. At ako ang team leader sa real-time test na nagkaog sa 2024 Young Farmers Challenge National Level. Katropang Eric, sa atong sining nga mga katropa no nga excited nga mabatian ang inyo sining nga istorya as the winner sa karon nga tuig nga YFC o kung sang latest nga YFC. What was your reaction sa nga ginhingaglan mo nga national winner sang siniyang competition? Ginlauman nyo ba lang nga kamugin man ang magpangibabaw sa sining run sang YFC? Kulbaan gid kuya Sir JP, no? Pero I was very happy that time, yes. Part of me expected man for us to win the nationals because of how hard my team and our coach worked for that moment. Kagatropang Joshua, paano bala kamo iya nagsugod? Paano bala ngin isa ka kamaturan ang ginaplano nga real-time tech? Well, we noticed man nga aquaculture farming is a rising trend today. Pero we have noticed man that a lot of people still use the traditional way of farming, which, as you know, very time-consuming and can cause lower mortality rate for the fishes. So that time, we surveyed small-time fish farmers along sa among area and found ang reason na why sila gagamit technology, which is mainly ang iyagit na price kag ang complexity ng system. So we wanted to address those issues. That's why we created RealView, our monitoring and control device for small-time aquaculture farmers. I see. Bali sa atong sining nga mga tagparamating nga wala nakakita kay ina sa audio video presentation nga ginpreparar ninyo katropang Eric. May know ano bala ang ining real-time tech? Is this in a form of application, a software, or ano siya nga sistema katropang Eric? It's both a software po and a device. So ang RealView comprises of an app nga dira mo gid makita ang imo nga ang data sa imo nga pond. Dira mo makita ang oxygen kag kung kinahanglan kag control sa imo nga pond kung kinahanglan mo siya i-feed or i-open ang pump. Tapos may ara man ta device amo naman na sa ang send sang mga data from sa pond pakadto sa aton nga smartphone. Ano ka dugay nga ginapreparahan sang inyo sining grupo ang pag-ubra sang siniyang software kag device sa katropang Eric? Dugay man siya katropa. Halin pa ni sa December last year namon ginaubra until now. We are still on our development phase, research and development phase. Hopefully this year or next year maka-launch na gid sa ating product na mabakal na sa ating pumuluyo. I see. And right now, no, may we know ano ang status ini pila na ka mga mangingisda o kuna mga local fisher folk ang ginabuligan sa inyo sining application. Tubong mga within local lang sa amon nga school ang gagamit ng sa amon nga device. Pero we are actively trying to partner with the local LGUs kag sa Provincial Agriculture Office to help make this thing successful. May we know katropang Eric, ano ang inspirasyon gid sa inyo sining grupo sa pag-ubra sang sining application? Ang nag-ask kami ng question na why is it that
the technology in fish farming is still not adopted by our local farmers. Now, what we have learned is kamahal manggigis ang technology nga amunin. Kag ang priority sa atong farmers are the older people, which, as you know, a lot of them is not very tech savvy. Gusto gid ni siya namon paaputon ang amuning nga teknolohiya sa ila mangin barato kag mahapos gamiton. Basta may cellphone kag internet ka lang okay na. Ayun. Kag sa aton sining nga mga kauturan nga excited nga mga magamit sa sining nga software inyo sining nga gin-develop katropang Eric, ano bala ang target gid sa real-time tech? Subong, ang amon gid nga target is mapalawak din siya namon within sa local small-time fish farmers sa amon area and hopefully below sa Pilipinas. And now we are hoping to partner with the local government unit to make this successful kag makakuha na gid sa aton mga small-time fish farmers. Ayun. Paano naman ninyo nakilala ang Young Farmers Challenge? Nangin serving plot twist or game changers ang inyo sining journey? Initially, in-introduce niya sa amon nga coach, si Engineer Gavin Clavera. Si hope na ang grants na mo-provide sa YSC will provide sa amon nga project betterment kag maka-provide siya sa development para mahatag na din nato ng amon nga technology sa aton pumuluyo. And sa sining pagpasakop sa Young Farmers Challenge, Kapropang Eric, ano bala ang mga benepisyo nga inyo naangkon bilang grupo? So because of this opportunity ng YSC, we have been blessed ng ilang funding to support our dream to finally help our farmers and also priceless knowledge on creating and sustaining a business itself. Kapropang Eric, ano ang ginakabig naman ninyo nga pinakadako nga bulig sa sining nga programa sa gobyerno bilang mga young agripreneur? Well, ang YFC, they are a big part of making who we are today as agri-negosyante. Sila ang naghatag sa amon sang priceless knowledge and connection to help build a successful and hopefully bigger and better business. It seems nangin mabinungahon ginagin nyo sa inyong journey, but we are interested to know, Katropang Eric, sa inyo sa inyong nangin journey, anong ginakabig mo nga pinaka-memorable bilang pag-o nga agri-negosyante? Meeting new people is ang pinaka-memorable. Knowing na there's a lot of people out there na may ara sila own journey, own story to make who they are today. You've been awarded as the rank number 1 sa inyo sining kategorya ang digital agriculture category, and people would assume nangin mahapos lang para sa inyo ang ining journey. But maybe no, Katropang Eric, may mga panghangkat man bala kamo nga ginatubang sa pagsulod kag pagbadayon sang siniyang software? Pag-abot daan, sir, sa development ng isa ka technology, ang main gid na challenge is ang kwarta kag oras. Especially some of us are still students right now. We had to use our own allowance para lang mamat develop at maitalang ang amon nga teknolohiya kag ang amon nga device sa competition. Pero, thankful din ko kay tungod sa funding na din grant subong sa amon sa YSC nga dako gid ni nga mapulog na to fast track the development sa amon device. Ayun. Katropang Eric, sa for sure, sa aton siling mga tag para matisubong nga hapon, madamo ang gusto nga mangin kasubong sa inyo siling nga grupo nga magpangibabaw man ka mangin isa ka national winner sang Young Farmers Challenge. Bilang sana ka national award, may mga tips ka ba nga posible mahatag sa aton sining nga mga kasubong nga pamatanon? Yes, sir. Tips lang para sa akon is find a problem.
in your surroundings, in your life, sa family. Kagnita isolusyon. Kaya ang pinakadako na part para magdaog, especially sa national, is gaano kadako ang dulit ng imong produkto o imong teknolohiya sa atong tumulong. Ang ilang main criteria good para sa akin na para makadaog sa aming challenge. So dapat nga maka-establish din kang purpose, ano ba na ang mga problema nga luyag mo mahatagan sabat sa imo sining komunidad. Basto as to the preparation aspect katropang Eric, ano ba na ang mga ginubran nyo nga preparasyon para masigurado ang kadalagan sa sining kompetisyon? Know your customer base. Amo lang gid na ang isa sa mga things sa kinahanglan mo i-separar. Balaanan mo gid kag lantawa sa imong mga produkto kung paano mo ni siya ma-market and paano mo ni siya mabaligya. Tapos lantawa mo man imong mga competitors if kung anong gina-provide mo na product or service is better or same sa ila. Katrobang Eric, ano naman ang imo sining nga mensahe sa mga pamatanon nga wala sang huyog sa agrikultura despite our usual and repetitive message nga madamo sa mga oportunidad nga nagahulat sa agrinegosyo? Yes, right now may negative look sa pagiging farmer or farming in general by our younger generation. Pero kamo nga gusto magsulod sa agrinegosyo, kamo ang espesyal na mga tao na nakaintindi sa importance ng agriculture. We of all people understand na may kwartagid kag may future sa agriculture because food will never go out of style. Hindi kini siya matula ang pagkaon sa pang-adlaw-adlaw ng tao. So I want you to pursue this and don't let any negativity bring you down. Because us, the young generation, along with agriculture, will help create the brighter future that all of us desire. So if you have an idea, you should start now. Ayun, in behalf of all the farmers kag sa Department of Agriculture, salamat gid for inspiring our youth subong nga hapon sa pag-inganyo sa ilang nga magasulod man sa agrikultura ug sa agrinegosyo. Katropang Eric, for sure you are not alone in this journey. You mentioned grupo kamo nag-ubra sini. But aside sa imo sini nga grupo, may mga luyag ka bala pasalamatan? Yes, so I want to firstly thank my family, my mother and father, and also my titas who wholeheartedly supported me all this time. I want to also thank the Department of Agriculture, the Young Farmers Challenge, the Talisay City of Negros Occidental, and the Technological University of the Philippines, Visayas, for their support and opportunity for all of this to happen. I would also like to thank my team, especially for their incredible mind and hard work to make this a dream come true. Thank you man sa Radyo Pilipinas, Youth Connect, for inviting me to share my story to all of you listening here today. Lastly, I would like to thank our coach, engineer Kevin Claveras, for your sacrifice and your unwavering support. Without you believing on us, sir, we wouldn't be here today. So thank you and thank you all. Katruang Eric, for those nga nagaplano nga mag-suporta, kaga interesado nga mag-invest sa inyo siniyang ginadusok karon nga agrinegosyo, mino paano ba na makasuporta sa real-time tech? Yes, maka-message ka mo sa amon nga Facebook page, Real-Time Tech, and also maka-email ka mo sa amon nga email na business.realtimetech@gmail.com. Ayun. Lastly, katropang Eric, ang imo sini nga closing statement, mabiling nga mensahe sa aton nga mga katropa subong iya nga hapon. Okay. Sa tanan nga mga
at sa tanan nga pamati isubong. Thank you sa pagpamati sang akon nga sa akong pag-share sang journey and some challenges. I hope na you all are safe and yeah, thank you so much. Madamon nga salamat karon Eric Joshua Castor, isa sa mga miyembro kagkaron CEO sang Real Time Tech, ang national winner sang Young Farmers Challenge Digital Agriculture category. Katrobang Eric, for your time kag information and works and words para sa bayan, madamo nga salamat kag padayon. Thank you everyone. Thank you so much. Kinabatyaan mga ben si katropang Eric Joshua Castor, ang aton sini nga bisita of the week. You connect. Ba na-inspire ka mo mabiyan sa istorya sa Real-Time Tech, headed by their CEO kag aton nga bisita of the week si katropang Eric Joshua Castor. Gabay madamo pa nga mga pamatanon diri sa Western Visayas kag Negros Occidental ang interesado mag-apply sa sining Young Farmers Challenge for a chance to win more than 500,000 para matukod kag mapadayon, mapatuman kag mapasangkad ang inyo sini gusto nga agri-negosyo. Kagay isang grupo sa Real-Time Tech ang mga young farmers naton diri sa Western Visayas nga nagpasakop sa sining paindis-indis ang Department of Agriculture. Ang wala man naghuna-huna nga ang ila sini mga ideya kag mga damgo ang mangin katumanana. Pero bangod sa ila sini nga dedikasyon, pagporsige kag paghigugma para sa aton sini nga mga mangunguma kag iban pa nga mga nagabugo sa aton sini nga agriculture sector ila nagmadinalagon nga nakakuha sang pondo sa dalom sang sini nga programa sang gobyerno. Oras sa Radyo Pilipinas sa 1:41 sa hapon. Bantayan mga biyan sa mga masunod edisyon ang pag-anunsyo naton kung saan o ba na magbukas ang application para sa Young Farmers Challenge 2025. Hibaloon ang mga dugang ang mga requirements nga ginapangayo sa aton sining DA Western Visayas kag ang mangin proseso para nga makapasakop sa sining tuigan nga kompetisyon. Aim to introduce agripreneurship na to boost ang atong sining ekonomiya inaagi sa pag-inganyo sa mga pamatanon na magsulod sa agriculture sector. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:41 na sa hapon sa atong pagpanumbalik. Dugang ang mga balita may kantanan sa mga pamatanon aton nga pamatian kag hibaloon pagkatapos lamang sang pila ka pahandom. Akala ko dati sobrang mahal ng tablets, pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports, kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone.
Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. Dungawin mo He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga kanta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras ng Radyo Pilipinas, 1:47 na sa hapon. Sige hapon nagapamati ka mo sa pagbalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Mabiyan pa rin ang pagdugok sa mga job seekers sa Robinson's Place, Iloilo sa City Proper para sa mga nag-a-apply sang trabaho sa karon nga ginahiwag nga Iloilo City Charter Day Trabaho Peso Job Fair kabulog ang Tech Book Day sang TESDA.
Tip sa mga nagpila ang fresh graduate na si Dave Chester Ikube ikan sa Banwasang Dumangas. Pero siya luyag sini nga mag-apply bilang encoder o kung anuman nga IT-related job. Tungod sa iya, luyag sini nga makabulig sa iya pamilya. Dato sang Beso, Iloilo City, masobra 10,000 ka trabaho ang mahimo maplayan, mapalokal man o kon abroad. Panabusan ini sang 2,831 ka local job vacancies, 5,186 ka overseas job vacancies, kag 2,755 ka trabaho gikan sa BPO industry. Kung nagsugod ang aktibidad alas 9 kaina sa aga, kag magalawig mga biyan tubtob alas 4 sa hapon. Samtang bangod sa mga pag-ulan dalasang habagat, suspendido ang klase sa Banwasang Hinubaan kag sa syudad sang Sipalay sa Negros Occidental sa mga Biyernes. Inabisukan naman sa lokal nga panguluhan sa nasambit ng mga banwag kag syudad ang mga tagdumalahan sa mga bulutuan na magpatuman sa alternative learning delivery modality. Samtang gina-congratulate naton ang aton nga katropa nga si Mark Juriel Lacerna Masangkay. Katropang Mark ang graduate sa University of San Agustin kag nagpanglima sa August 2025 Medical Technologies Licensure Examination. Siya nakakuha sa 98.20% nga passing rate kag isa sa 156 ka bag-ong Agustinian RNTs. Congratulations kids sa tanan ng mga bagong registered medical technology sa aton sining puso. Kabay nga padayon kamo sa pagserbisyo sa aton sining mga kauturan yak sa mga panghangkat nga inyo nga ginaatubang sa inyo sining sektor. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Gusto nung taman nga magpalawig pa kabagatag siyang dugang nga mga ibalita kag informasyon. Santo sa mga biyan, dahil lang kuto batong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, August 22, tuwig 2025. Pagpapal kita sa masunod nga edisyon, same time, same station. Sa kanalagin lamang sa akon nga mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio at Sir John Magallanes sa transmitter. Para ang inyong inalaga, JP Harbas, maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect, ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.